ang pinagsasabihan lamang ng Panginoon na kanyang templo ay yung tumanggap ng kanyang Espiritu Santo. Yun ang unang kaloob ng Diyos sa mga sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo. Once na ikaw ay sumampalataya, kinilala mo ang ating Panginoong Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Ang una niyang ibibigay na kaloob na regalo sa iyo ay walang iba kundi ang kanyang Espiritu Santo. Alam niyo, kung pwede lang, no, napaka no, kung sasabihin ko lang, iklot-klot niya, bibihisan kanya ng kanyang pagka-Diyos, ng kanyang kabanalan. Yun ang sabihin, no? And yet, gagamitin ito sa kawalang-yan, gagamitin natin ito sa bisyo, gagamitin natin ito sa pakikipagniig sa hindi natin asawa or sa mga babaeng bayaran. Ito ang sinasabi niya dito, na once na tinanggap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas natin, ibibihis niya, dadamitan niya tayo ng kanyang kabanalan, ng kanyang pagka-Diyos. Kaya pag tinanggap mo ang Panginoong Kristo, sinasabi niya dito, ikaw ang templo ng Diyos. Tayo ang magiging templo ng ating Panginoon, mga pinipilit. Kaya meron po siyang sinabi dito sa Corinthians, 1 Corinthians. Magsimula tayo sa 1 Corinthians 6:11. Subalit, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Banal. So, we are already holy. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Imagine that. You are being acquitted, na acquit na tayo, na pawalang sala na tayo sa ating mga kasalanan, sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Because of the Spirit of God, na-acquit tayo, napawalang sala tayo dahil sa Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin. Diba? Dinamitan tayo ng kanyang pagka-Diyos. Diba? Hindi na yung kanyang tempo sa atin. Diba? Hindi tayo sa bisyo natin. Actually, nung una, alam nyo nung una, napakahirap talaga ang bisyo. Napakahirap. Sa akin ko, talagang pinag-pray ko sa Panginoon. Nagsimula yung bisyo ko nung high school ako, first year high school ako. Manginginom na ako, naninigarilyo na ako. Pero 10 taon, ang nakakalipas nung nakilala ko ang Panginoon. Nung tinanggap ko ang kanyang Espiritu Santo, hindi ko na binalikan ang lahat ng ito. Kaya sabi ko, Lord, kung ibalik mo ako sa bisyo ko, pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagiging womanizer, patayin mo na lang ako. Patayin mo na lang ako. Wala akong kwenta, walang silbi na nakilala ko ang Panginoon kung balikan ko pa ang mga bagay na ito na kasalanan. Diba? Kasalanan. Kasi nasa iyo na yung Espiritu ng Panginoon Nasa iyo na yung templo ng Diyos. Tapos sisirain lang natin ito sa makamundong bagay. Gagamitin lang natin ito sa pag-inom ng alak, paninigarilyo, pakikipagniig sa bayarang babae, sa hindi natin asawa. Diba? Oo. Parang dinungisan na natin yung pagka-Diyos ng Diyos, dinungisan na natin yung Espiritu ng Diyos na meron sa atin. Kaya sinasabi ko, hindi lahat ay tumanggap
ng Espiritu ng Panginoon. Hindi lahat ay templo ng Diyos. Diba? Hindi lahat templo ng Diyos. Diba? Hindi lahat yung nasasalubong mo dyan sa mall, sa mga kalsada, ay, hindi mo pwedeng sabihin ng isang tao na umiinom ng alak dahil nabasa mo ito, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Hindi. Ang nakikinabang lamang sa templo ng Diyos ay walang yung mga sumampalataya sa pagkakaas ng kanyang buhay. Verse 16, hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay bahagi ng katawan ni Kristo? So, katawan na ito is already a part of the body of Christ. Body of Christ na ito. Diba? Gamitin natin ito sa kasalanan. Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo, sabi niya dito, upang gawin bahagi ng katawan ng isang babae na nagbebenta ng aliw? Hindi. Hindi ba alam na ang nagiging isa ang katawan ng bayaran ng babae ang nakipagpatay sa kanya? Sapagkat sabi sa Quran, ang dalawa ay magiging isa. So, ang binabanggit dito ng Panginoon, yung mag-asawa. Diba? Ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nakikipag-isa sa Kanya sa Espiritu. So kapag nakipag-isa ka sa Panginoon, you are already one in spirit with the Lord. Iisa na yung Espiritu ninyo. Yung mata ng Diyos, yung mata ng ating Panginoong Jesucristo, nagiging mata mo na yan. Yung puso mo, yung puso ng Diyos nagiging puso mo na. Di ba? Hindi kanta ni Jokatay. Di ko na nang agyaman akapo. Ngamin, daytoy puso, ken daytoy panunot ko, sino katam itinaylangitan nga banag ko na. So nagbalay nga naylangitan nga banag, itagda ti panunot tayo, ken ti puso tayo. Kamusta? Diba? Ganyan. Ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nakipag-isa na sa Kanya sa Espiritu. Iwasan ninyo ang immoralidad. Kaya sabi niya pa dito, ang gumagawa ng immoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Hindi ba ninyo, inulit na naman niya ito, mention principle. So, ibig sabihin ng mention principle, paulit-ulit, napaka-importante, mahalaga. Sabi niya dito sa 19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. So, alam niyo yung katawan natin, pag nakipag-isa na tayo sa ating Panginoong Jesucristo, hindi na natin ito pag-aari. Pag-aari na ito ng Diyos. Kuka na po daytuyin. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay temple of the Holy Spirit? Templo de Dios. Espiritu Santo, capital letter. Espiritu Santo. Ito ang templo ng Diyos. Spirit of God. So, ibig sabihin yung katawan na ito, kung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, Lord, salamat. Dahil ang katawan na ito, ginawa mo ng templo. Nagiging templo na ito ng Panginoon. Diba? Oo. Kaya, very proud ako. Ipinagyayabang ko ito sa inyo.
marami ang mga lingkod ng Panginoon na hindi pa rin nila kayang tanggalin yung vision nila. May mga pastor, paninigarilyo, ang tinatawag nilang mga ito, paninigarilyo, sabi nila, hindi ito may tatapos ang ito. Ano nangyari? Anong sabi ni David? Sabi niya mga ginigiliw. Len, saan yun? Nasa Psalm yun. Psalms, di ba? Hanapin mo nga, Saldi. Yes. Psalms. Restore to me the day of my salvation. Ano yun? Psalms. Give me a heart that is willing to obey. Psalms. Basta nasa Psalms na dapat. Take me not away your spirit, Lord. Yun ang iniyak ni David. Umiyak si David. Diba? Kasi, yung kanyang espiritu, lumayo na ang espiritu ng Panginoon sa kanya. Diba? Lumayo na ang espiritu ng Diyos sa kanya. Because of sin. Because of sin. Gusto nyo ba na lalayo ang presensya ng Panginoon sa inyo? Hindi nyo ba alam na yung presensya ng Diyos, yan ang nag-iingat sa atin. Yan ang nag-iingat sa buhay natin. Because of His Holy Spirit. Matagpuan mo na, Bi? Take me not away your Holy Spirit, Lord. Diba? Oo, akala nyo mawawala. Alis ang presensya ng Panginoon sa buhay natin. Once we committed sin, once na nagkasala tayo sa ating Panginoon. Ano pang silbi na Psalm 51:11. Psalm 51? Basahin ko nga. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Ako, basahin ko. Restore to me the joy Joy of of your your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Ito ang sabi niya. Ito ang sabi niya, oh. Cast me not away your presence, Lord, or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Sabi niya. Diba? Gusto nyo na mawala na yung presensya ng Panginoon sa inyo? Gusto nyo na yung, The presence of God. alam nyo yung presence, alam nyo yung Holy Spirit, wala nang mag-iingat sa'yo. Ibig sabihin, mapapahamak ka. Masisira ang buhay mo. Kasi wala na yung banal na espiritu na nag-iingat sa buhay natin. Kasi yung katawan natin, pag-aari na yan ng Panginoon, di ba? Yun ang sabi niya kanina. Pag-aari na ng Diyos yung katawan na ito. Di ba? But because of sin, kaya nawawala yung presensya ng Panginoon. Mga ginigiling. Yun ang pinakamahalagang bagay na natanggap natin na regalo sa ating Panginoon. The first gift, the gift of the Holy Spirit. Imagine that. Ang ibibigay niya sa iyo yung kanyang pagka-Diyos. So, alam mo, mahirap lang kasi sabihin eh. Alam mo, kung para sa akin, idadamit niya yung pagkabanal niya sa iyo. Dadamitan ka niya ng kanyang kabanalan, yung kanyang pagka-Diyos. Yun ang sinabi niya eh. Diba? Yun ang sinabi niya dito sa Corinthians. Ganon kahalaga
Yon ang pinakamagandang regalo na tinanggap natin sa ating Panginoon Jesucristo, mga kinikilig. Kaya nga sabi ko sa inyo alam niyo, yung mga nagbabalak na magpabaptize, no? Panalong-panalo kayo. Kasi ang ating Panginoong Jesucristo, siya mismo ay nagpabautismo sa tubig. Biblical ito. Ginawa mismo ito ng ating Panginoon. Ipinakita niya bilang siya ay isang huwaran ng pagbabautismo sa tubig. Diba? Nagpabautismo siya mismo sa kanyang kay John the Baptist. Nagpabautismo siya. Diba? Oo. Alam niyo, napakaraming benepisyo ng pagbabautismo sa tubig. Ang bautismo sa tubig, ito ay pagsisisi ng kasalanan. Ito ay pagpapakita, declaration of your faith. Di ba? Pagpapakita mo ng iyong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Another one, pagtanggap sa kanyang grasya. Alam niyo ang grasya? Something that we cannot deserve, but God still give us the favor. Grace, yung binigay niya yung isang regalo sa iyo, kahit hindi ka karapat dapat nabigyan, ibinigay pa rin niya yung pabor na yan sa iyo. And that is grace. Something that we cannot deserve, but God still give us the favor. Diba? Yun ang grasya ng Panginoon. Diba? Pagtanggap natin sa ating pananampalataya, pagsisisi natin sa ating mga kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng pagpapabautismo sa tubig. Although, water baptism is not the requirement for salvation. Hindi ito requirement sa salvation. Pero, deklarasyon ito ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi yung napako sa cross, hindi naman siya nabaptize But sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay, at the edge of death, kinilala niya ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay. Kaya sinabi ng ating Panginoon sa kanya, "Today, you will be with me in paradise." Sabi niya. Yun. Kaya napakahalaga, mga ginigiliw, ang pagkilala at pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo dahil tatanggapin natin ang kanyang regalo. Ang ibig sabihin ng kaloob dito, hindi natin hiningi. Kasi kung hiningi mo, may kabayaran. Di ba? Hiningi mo Pero ito, ibinigay niya ito ng kusa. Yun ang ibig sabihin. Hindi na regalo yun. Ibig sabihin ng